Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9, Huwebes sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katawaran. Good morning, mayong aga gid sa inyong tanan. Abiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Hunyo 2 na, tuwig 2025. Imabiyan ang labing una sa limatanan ka Lunes karon nga ika-anom nga bulan sang tuwig 2025. Mangigaw po ninyo, Tub-Tub, alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa aton mga sugitag paramati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Sagid kamay dayad gaga sa inyo tanan. Nagsumuman sa aton nga mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers na nag-upurban sa aton nga pagpakalagad online. Mga biyan, kami ang inyong batang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Subuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Bago ka lamang mabiyang giniwat ang change of command. Naging paunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bag-o nga pinuno sa Philippine National Police. Ibalo na ito mga biyan ha sa hindi lamang madugay ang ibang pagiging mga balita. Sining pag-kalakayon sa atong sining pagparagad subong iyang less than 40 minutes left. Check it out ng mga biyan sa atong sining pag-asa sa mangin panyempo diri sa Western Visayas buong adlaw sa Lunes. Pero naton sa pag-asa kung mangin maulanon bala ang panyempo kung iyang Lunes, which we expect fair weather condition. Oras mabiyan, alas 9:13 na sa aga. Sa sining oras magakuha kita sa latest update sa lakat sa kahon. Kapag natin sa piyak na linya, we have Engineer Rolly Cuenca sa DOST Pag-asa. Sir Rolly, good morning. Yes sir, mayong aga ragsatan man yung mga tagsalang natin. Manatang latest sa update sa buong adlaw, June 2 year 2025.
Sa karon southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon, samtang diri sa aton sa Western Visayas, lauman naton ang generally maayong panahon. Mainit nga pa sa aga, may mga posibilidad sa mga isolated sa mga pagulan-ulan na pagabot ng hapon kaya kagabihon dala sa mga localized thunderstorm. May natutog pasarangan na itong hangin di ka na nabagat na nakatungdan kaya magdala influence ang mga naitugtog pasarangan yung mga pagbalad sa atong kadagatan. Forecast temperature natin niya sa 26 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index natin sa atong mga station no, sa Roas City ay yara sa 43 degrees Celsius, sa Mabusaw Capiz yara sa 43 degrees Celsius, sa Iloilo City yara sa 42 degrees Celsius, sa Iloilo Province no, sa Dumangas yara sa 42 degrees Celsius, kag sa Negros Occidental sa Lagdanha yara sa 38 degrees Celsius. At daw naton nagputla alas 5:26 kag magatunod ni siya alas 6:09 karon sa Pasisimon. Gumanatan latest sa update sa Lindsay sa Pag-asa, Rolly Benga. Sa Rolly, unahon ko sir ang heat index. Talor pang doon nga mas mataas karon ang heat index sa bahin sang Rojas, particularly sa Rojas City Capiz, kag sumuman sa Mabusaw, kumpara diri sa Iloilo kay in the previous no nga monitoring naton mas ami nga mas nubo ini ang mga syudad nga ini or mga lugar nga ini. Biyo sir, anong kabangdanan naton nga mas mataas sa karon ang ila sini nga forecasted maximum heat index? Yes sir, no? So since sa karon ng aton nga hangin isa southwest monsoon or habagat, no? So mostly ang Iloilo City will be affected by mga cloudy skies, no? Compared sa may Rojas nga medyo sa eastern side sila sa Panay. So ang hangin dito ay medyo lipod sa ilan, no? Dito sa aton sa open. So that's why nga medyo mataas ang heat index nga mabasagan diri sa sa Rojas compared sa Iloilo. I see. Sir, another, talo pang doon nga pre-COVID, mangin maulanon o na masaming maulanon ang panyempo kada bulan sa Hunyo. Pero sa subong pa lang sir, no, doon mas mataas pa nga itong sining initial heat index compared sa mga last few days of month of May. Ano ang kabangdanan sin sir? Yes sir, no, so since sa karon ang aton nga habagat is kaka-onset pa lang, no? So meaning hindi pa siya managit kakusog or ka-matured. So that's why nga ang affected areas is sa Luzon. So that's why nga dili sa ato na mas masaming maka-experience siya pagkatapos ang mainit sa aga. Pero manataran man nato no nga pagabot ng hapon mas frequent na mga pagulan at mas mataas ng tsansa. So that's the patimaan ano nga posible na nagailapit or nagamatamat na kita transition or gasulod na sa habagat season. In fact, habagat season naman kita. Pero wala lang masyado nag-epekto dito sa ating Panay. I see. So it means, sir, as we move closer sa middle until the end of June, amat-amat na kita nga magka-experience sa mga pag-ulan kag medyo mabulbog na iya nga panyempo. Yes sir, sakto na so expect karon naton sa masunod pang mga semana no possible na sure nga mas frequent na mga pagulan nato no sa aga as well as sa hapon no. So sa subong medyo mainit pa kata sa aga but sa masunod nga mga binulan no mas masabi nang all throughout the day possible nga mangin maulanon na kita. We are down to the 6 na nga bulan sang tuig 2025 sir. Pero as of now, wala pa kita sir sa may na-monitor nga bagyo. And while we are not praying for typhoons to come, pila bala sir ka bagyo ang ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa buong nga bulan sa Hunyo? Sir, yes sir, sa bulan sa June sir no, may 1 or 2 tropical cyclones kita nga possible nga magasulod or mag-develop sa aton nga Philippine Area of Responsibility. I see. And sa inyo sir nga forecast, posible bala mga mabaskog ining nga mga bagyo ang magasulod sa aton nga pungsod? Well, based aton nga history sir no, possible na sir no nga may mga chances sa mga kusog ng mga bagyo no, and expect nato na sir nga sa mga masunod pa nga mga binulan no, particularly August to September dira kita mostly magakusog ang mga bagyo. But sa bulan ng June may mga posibilidad sir no nga gamatamat na sila develop no, so mas frequent or mas masabi nang from low pressure area up to tropical storm ang possible naton nga bagyo, but still there's a possibility nga if ever conducive or favorable ang gintubuan sa isa ka low pressure area sa kadagatan, mas dako ang chance nga possible nga mas
kusog ang posible nga maepekto sa aton. I see. And lastly, sir, ang imo sining nga mensahe o kung naparugyan sa aton sining nga mga tagpalamati with these weather conditions, kita forecast kag existing karon sa aton sining nga Yes, region. sir, no, so sa karon, based sa aton nga weather condition, no, kapanagyan kita sa aton mga tagpalamati, no, although habaga season na kata, but still, manataran naton nga mataas sa gyapon ang aton nga heat index. So, patay kita nga panugyan nga mag-inom gid sang madamo nga tubig and limitahan ang mga outdoor activities as well as magdalagi sa payong or kano, no. Good protection naton di lang man sa adlaw, pati din sa ulan, no, nga posible magatupa, most likely pagabot sang hapon. For your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Rolly Cuenca, madamo gid nga salamat. Yes, sir, thank you kag magdamo man salamat. There you have it, mga biyan. Latest update sa lakat ng panahon gidulong sa aton ni Sir Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:20 in the morning. Sa mga biyan ha, 43 degrees Celsius, mas mataas karon ang heat index nga gina-forecast sa bahin sang Rojas City kag Sumuman sa Banwa sa Mambusaw sa probinsya sa Capiz. 43 degrees Celsius ang mga nasabit nga LGU samtang 42 degrees Celsius sa Iloilo City kag Dumangas, Iloilo. Regardless ang ila sining heat index mga daw pareho nga nagatupa sa danger category ang Rojas City, Mambusaw, Iloilo City kag Dumangas. Kani parugyan karon sa Civil Defense Western Visayas kag sang DOST Pag-asa. Limitahan ang pagtener sa mag-inom sa maraming mga tubig, likawan ang pag-inom sa tsa, kape, soft drinks kag maghulubog nga limnon. Magamit sang payong, magsuksok sang kalo kag may malabang pako nga parapton kung ara sa gwa. Planuhon ang paghimo sa aktibidades sa agaw kung sa hapon kung sa diin mas mabugnaw ang panahon. Pinapalerto man ang tanan ha sa posible pagsugod na sa mga pag-ulan as we move closer sa tunga-tunga kag katapusan nga bahin sang bulan sang Hunyo. Sa tugtog duha ka bagyo ang posible nga magasulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility sa mga adlaw o kuna subong iya nga bulan sang Hunyo. Mali parugyan sa aton sining mga kauturan maging mabinantayon. And bangod man sa nagataas nga kaso sang dengue liwat kita nga nagparundom sa tanan nga magsugod na sa panglimpyo ha. Kung wala pa kamo da nakapanglimpyo kung nakapanghawan sa inyo sining mga drainage kanal nagsubong man mga nagakalaya ng mga kagamitan na posible tiniran sang lamok kung tiniran sang stagnant water, mga lata, butilya, goma, iwan pa ng mga kagamitan posible pangitlugan sang lamok. Tanga silak pang haring adlaw samtang hindi pa mabudlay manghawan samtang kaya pa mag-check sa inyo sining ugsaran, mag-check sa inyo sining mga kanal nagbululigan o da mga kasimaryo, kasilingan, kaparyentihan, general cleaning. Mangin habit na ini kabay pa. Especially kada alas 4 sa hapon. Ilang pag-upod man kung pag-ugyon sa kampanya sa Department of Health. Alas 9:23 sa aga. Ato na pagparumbalik check natin mga biyan natin sining koneksyon sa Freebox. Ako naman sa sitwasyon sa Mount Canlaon. Ikagiban pa nga mga balita bantayan sa pagparumbalik sa balita issue kagiban pa. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, kita
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang sumisip ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga. Sa gyapon nagapamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Marabihan siling gidlamang nga aga adlaw sang Lunes, Hunyo 2. Ginpangurahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command ceremony ng Philippine National Police kag retirement honors para kay Police General Romel Francisco Marbila sa PNP Multipurpose Center sa Camp Brigadier General Rafael Crame, Quezon City. Si Police General Marbil ang nagserbe nga PNP Chief humalin siyang Abril 1, 2024. Sa dalom sa iya nga liderato, nakilala ini bilang strikto sa pagpatuman siyang no tolerance for cover-ups kag zero tolerance policy. Igang tanan sa mga misconduct santo man sa nangin parawagon siyang presidente kamin transparent kag accountable sa tanan nga level sang PNP. Siya man ang kilala sa pag-streamline sang organizational policies sa pagtuso sang libreng legal services sa mga military and uniformed personnel na nagapakatubang sang civil, criminal o kung administrative charges. May kang tanan sila sining lawful performance ng ilang official duties. Ang inisyatibo was recently enacted into law.
Under sa Republic Act number 12177, naging pirmahan ni Presidente Marcos Jr. Dugang padari. Humana naging papel ni Police General Marbil sa pagsiguro sa public safety sa tiyon sang paghiwa sang 2025 national and local elections. Ag sa iban niya pagid sining nga mga accomplishment. Magatalos kay Marbil si bilang 31st Chief of the PNP, si Police General Nicolas Torre. O kula Police General Nicolas D. Torres III, known for successfully leading sa mga high-profile cases bilang Hepes ng Criminal Investigation and Detection Group. Siya ang labing unang alumnus ng Philippine National Police Academy o PNPA para magpanguna sang 280,000 strong police force. Ay naging kabahin siyang tagapagtupad class of 1993. Samtang sa kangot nga balita, nagsilbarar ang mga lakan o kon ang mga graduates ng Philippine National Police Academy kon PNPA sa pagpungkos mga daw sang ila labing unang mista bining ka 31 nga PNP chief sa persona ni Police Major General Nicolas Torre III. Naging pagwa nga testimoniya o napahayag tuman nga nagpasalamat ang PNPA Alumni Association ay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpamtang sini kay Torre nga produkto sang tagapanglungsad class of 1993. Sunod sa PNPA-AAI, the Philippine National Police Alumni Association Incorporated, makasaysayan ang hitabo nga ini mangod para sa ila hinsalig sa ilang hanay ang pagpangalagad kung pagpanguna sang pambansang pulisya. Talaga kabuhi naman sang katarungan, integridad, kag paglilingkod sa bayan. Dugang panila, ini ang magaserbing inspirasyon para sa tanan. Nag-isa ka dungog sa PNPA, alin sa pamunuan, tubtub sa mga kadete sili. Kinapagkitman sa kasaysayan, Presidente Marcos bilang labing unang presidente sa pungsod na nagpahamtang sa isa kalakan para pamuluan ang sobra 200,000 kahanay sang pulis sa bugos ng Pilipinas. So, congratulations, kid. Bago naton nga PNP Chief. The person of Police General Nicolas Torre III. Hindi kita magsala mga biyan, may Ilonggo roots ini si General Torre. Kasun ko nga sa iya sining mensahe kay ina kadungan sa change of command. Mayara sa portion dito na naga pahayag ini ang iyang mensahe sa aton lingwahe. Samtang sa ibang pagin nga balita, congratulate kinaton ang tanan nga mga atleta sa Western Visayas na nagbulig para maangkon sa aton nga rehiyon. Ang Western Visayas Regional Athletic Association ang ika-tatlo sa pinakamataas nga overall score sa bag-ugi lamang natapos nga palarong pambansa.
Ang aton nga rehiyon mga biyan, ang rank number 3 with 44 gold, 54 silver, kag 58 bronze. Nagpanguna sa palarong pabasa 2025 ang National Capital Region o NCR, 117 gold, 70 silver, kag 50 bronze. Rank number 2 ang Region 4A, Calabarzon, 47 gold, 68 silver, and 66 bronze. Rank number 4 naman, Region 11 Davao Region, 43 gold, 28 silver, and 36 bronze. Rank number 5, Region 10 Northern Mindanao, 31 gold, 26 silver, and 46 bronze. Samtang sa bayan sa elementary level, the elementary category mga biyan, nagpanguna sa sining tuig nga palarong pabansa ang National Capital Region, 45 gold, 14 silver, 10 bronze. Rank number 2 sa gihapon, Region 4A, Calabarzon, 21 gold, 30 silver, and 27 bronze. Rank number 3, Region 6, Western Visayas, 20 gold, 22 silver, and 22 bronze. Rank number 4, Region 3, Central Luzon, 18 gold, 14 silver, kag 17 bronze. Kag rank number 5, Region 11 Davao Region, 16 gold, 12 silver, 9 bronze. Samtang sa secondary level, rank number 1, National Capital Region of NCR, 72 gold, 56 silver, and 40 bronze. Rank number 2 naman ang Region 11 Davao Region, 27 gold, 16 silver, and 27 bronze. Rank number 3, Region 4A, Calabarzon, 26 gold, 38 silver, and 39 bronze. Rank number 4, Region 6, Western Visayas, 24 gold, 32 silver, and 36 bronze. Rank number 5, Region 7, Central Visayas, 18 gold, 25 silver, and 39 bronze. Samtang ginakalipay naton, okay, apisar nga waay gidi na highlight so much ang ila silingan ng kadalagan. Ginakalipay naton nga ang aton nga mga atleta sa Para Games ang ginhingad lang sa gihapon nga overall champion sa karong nga tuig nga palarong pambansa. Rank number 1, Region 6, Western Visayas, 23 gold, 21 silver, and 14 bronze. Region 4A, Calabarzon. Region 2, or Region 4A, Calabarzon, rank number 2, 13 gold, 16 silver, kag 10 bronze. Rank number 3 naman ang Region 12, Soxargen, 8 gold, 4 silver, kag 7 bronze. Rank number 4, National Capital Region, NCR, 7 gold, 4 silver, and 6 bronze. Rank number 5 ang Region 11, Davao Region, 5 gold, 5 silver, and 7 bronze. So congratulations kita sa atong sining nga mga atleta, it be in the regular or Para Games, sa pag-ubra sa inyo panan nga masarangan para makapauli sang medalya para sa aton sining nga rehiyon sa bago ginaman natapos nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Abayang inyo sining nga kadalagan, bukas ang dugang nga maoportunidad, particular sa pag-angkon sa inyo sining kinahandom nga diploma kag kadalagan sa iban pa nga mga kahigayunan magtiglawas sang pungsod Pilipinas, because many of them ang handom ang mangin isa ka Olympian kung ang mangin isa ka atleta magapasundayag kag magadala sang bandera sang Pilipinas
sa Olympics. Looking forward gid ha sa mga scholarship opportunities. Additional exposure sa aton sining mga nagdalaog na athlete and even those kalapaslawan apang nangin unod sa mga balita, nangin paborito sa mata sa mga tumalanaw kag sang mga hurado. Oras alas 9:39 na sa aga. Sa ato naman nga pagparbalik mga biyan, dugang nga mga balita, gikarbahan sa narituhay ng mga local government units kag mga ahensya sa gobyerno agkatapos lamang sang pila ka pahanundon. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paaduhon, balikat ulo, di tapetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children of our sea ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas narupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon.
Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 na sa aga. Sige po nagpamasok po sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Kami mga biyana, congratulations sa PSA Region 6 for winning rank number 1. Kiniwat nga Privacy Awareness Week Infographics Competition. Ilang kabahin sa Privacy Awareness Week 2025 celebration, ang PSA Data Protection and Security Unit naglunsar mga biyan sa Infographics Level Up Contest bilang oportunidad sa PSA personnel para mapakita ang ila sa mga creativity pinagi sa comic strip style infographics na inspire mga biyan sa karon nga tema, Global Privacy Matters, Navigating with a Borderless Digital World and Expanding New Professional Horizons. Nagang kinadlan mga biyan o kung ginhingadlan taglaog amo ang entry sa PSA RSSO 6 ay title What Happened Vela, Global Privacy Matters, Navigating a Borderless Digital World and Expanding New Professional Horizon. So sa PSA RSO 6 karon nga borderless digital world, ang national ID is just one piece of a bigger puzzle. Ang Philippine Statistics Authority naga-protect gid sang data apang ang matutuod nga privacy kinahanglan mag-umpisa sa tagsa-tagsa. Kaya importante nga nabalaan sang tanan ang ila mga kilmatarong proteksyon na ng ila sa mga impormasyon kag magpanumdom antes mag-click or think before you click. Congratulations sa PSA RSSO 6 sa inyo sining pagdaog sa karon nga PSA Entries Infographics Level Up Contest. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Samtang sa bahin naman siyang DA Western Visayas, abiso ang ahensya sa tanan nga maghahalong kag hindi magpadala-dala sa scam. Napalarto sa Department of Agriculture Western Visayas ang tanan ang ongoing scam kung saan may mga individual, may isa ka individual nagapakuno-kuno nga siya si Regional Executive Director Dennis Arpia kung isa nga may koneksyon o konektado sa Office of the Regional Executive Director. Ini nga impersonator sa DA Western Visayas naga-resort sa ka mga fraudulent method. Naga-reach out sa pila ka mga partido at naga-attempt at naga-demand sa mga kickback. So, sa DA Western Visayas, ang ini nga sitwasyon nagakinahanglan sa madasig nga tensyon, nagakinahanglan sa isa ka decisive action. As it not only jeopardize ang integridad sa organization, nagapanubo man ini sa pagsalig at seguridad sa mga valued stakeholders. And for information mga biyan ang numero sa nagapakuno-kuno nga staff sa Department of Agriculture mo ang 0962-531-3009. So sa aton sining ang mga kauturan nga nakabaton sa mensahe coming from 0962-531-3009 o sa DA Western Visayas scammer ini. Naga hindi magpadala-dala. Kung mga nagapangayo ini kapangilkin, hindi magpadala-dala. Samtang sa ibang pang balita,
Masobra sa 350 ka manghuma kag mangisda ang nag-upod sa Farmer and Fisher Folks Day celebration sa bahin siyang Concepcion. Ang ining aktibidad mga biyan ang ginpasakupan sa mga manghuma kag mangisda sang banwa nakaangkon sa mga importante nga mga impormasyon nga mga updates nagtuhoy sa nanuhay-tuhay nga mga programa, proyekto kag serbisyo sa gobyerno nga handom ang pasanyugon ang produksyon kag income sa mga local food producers. Ang Farmer and Fisher Folks Day ang may tema nga manghuma kag mangisda kabahin sang pag-umwad sang aton banwa. Naghatag sa oportunidad para maistoryahan ang nituhay mga concern kag issue may kangtanan sa production, post-harvest kag marketing kag pangatubang sa mga manghuma kag mangisda. Si Provincial Agriculturist Dr. Ildefonso Toledo, Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Representative Amy Sobrevega, Philippine Crop Insurance Corporation Insurance Underwriter Mariel Palomo, Department of Agriculture kundi Western Visayas Regional Information Officer James Earl Ogatis. Naghatag sa pila ka mga key information na nagresponde mga biyano kung naghatag sabat sa narito ang mga issue kag concern naging palabot sa mga partisipante. Sigurati sa napasalig sa mga manghuma sa Concepcion nga ang DA para nga mga duso sa mga timely and necessary delivery kag distribution of N-breed and hybrid seeds para sa kilapit nga wet planting season. Gini pa sa isman sini ang Masagana 200 kag Masagana 150 program sa Department of Agriculture yang handom amo ang malabot ang ani 200 kag 150 ka bags per hectare sa kada manghuma. Hinhinyo man sini ang mga manghuma na aktibo nga magbantay sa ila sini nga mga kaumahan atog sa mga peste, pamanatian, nagilayon nga mag-coordinate sa Regional Crop Protection Center para sa nagakaigo nga biological control agents. Ang mga manghuma are also advised nga fully utilize sa mga farm machineries kag mga equipment nga ginpanagtag sang DA para masigurado ang efficient land preparation kag crop establishment. Alas 9:51 na sa aga, wala kita sa oras, kinabilin sa atong sining nga pagpanagad. Dere ginawang ko baton nga edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Hunyo 2, 2025. Alas ako mga katuwang teknika. Coach Jones Sotero sa studio. Mr. Jan Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Team Mayor. Radyo Pilipinas. Radyo. The officers and employees of the National Irrigation Association,